Okay guys, so ito yung ating backlash time or removal ng ating mga fairings. Ayan, mula po sa pinaka leg shield nya, left and right, pati sa side na to, tinanggal natin sa center din tinanggal natin. So hindi ko na po pinakita kung paano ko siya tinanggal kasi hindi po tayo professional sa pagbabaklas, hindi po tayo totally mekaniko. So do it for yourself lang po ito, so bahala na po kayo. Pero pang removal lang naman din po niyan, basta dahan-dahan na lang po kayo sa tatanggal, dahan-dahan po kasi mostly may mga lock po siya na totally possible na maputol, no? Lalo po sa pagsusuksok dito. Pero usually po ang pagtanggal nito, no, tip ko lang po siguro para sa akin is puro papunta po, papalabas lagi siya. Diin nyo tapos palabas. Parang ganun, para po siyang ini-slide lang dito kasi. So yun nga po, hindi ko na po pinakita yung pagbabaklas ko sa kanya, no? Kasi hindi nga po tayo again professional sa pagbabaklas, baka yung imbis na ituro ko sa inyo makasama pa, maputol pa yung mga ibang lock. So ito po. So anyway, so binakas ko na nga po siya, natanggal ko naman po. Kasi actually pang ilang beses ko na po tinatanggal din kasi nung nagkabit tayo ng busina, tinanggal ko din. Nung nagtanggal tayo ng pinaka-injector na, binakas ko din yan. So nasanay po tayo sa kakabaklas, kaya medyo nakuha na din po natin kung paano yung tamang pagtanggal sa kanya. So anyway, so mag-install po tayo ng GB center bracket. So kasi kailangan po tanggalin ito para at least yung tornilyo is mailagay natin, yung mga bracket niya mailagay natin siya ng sakto, ano, sa hindi pa magkakaproblema o something. So yun guys, kabit na po natin yung pinaka-bracket niya. So yun po, siguro hindi ko napapakita sa video kung paano ko siya babaksin yung mga tornilyo kasi pag-aaralan ko pa rin din po ngayon, pero ipapakita ko na lang po after natin maikabit para mas makita nyo kung ano yung mga tinanggal natin saka kung paano siya naging itsura nya. Okay guys, so abangan tayo sa sunod na video. So guys, ito nga po pala yung mga kanyang kasamang parts description. So again, yung ating support bracket, actually support bracket natin ay ito po yun, ayan, support bracket po yan. Tapos yung rear support, actually parang ito yun, ayan, rear support. Tapos yung front support, ito po yun. Okay, so isa sa mga sa Allen cap screw. So dalawa po yun. So ganito po ginagawa po pag hiwalay-hiwalay natin. So hindi naman natin kabisado lahat ng mga tawag sa mga ganyan, pero pinagbasehan na lang natin kung ilang piraso. So dalawa to, Allen cap screw, isa hexagon screw, ayun, apat po yun, ito yun. Tapos yung collar, ito po yung collar natin, flat washer, ito po yan. No prema washer, I think ito po yung apat. Tapos hexagon screw, isa, ito yun. Tapos yung MC clock nut, apat po yun, ito yun. So yan po yung mga kompleto naman po yung parts description natin. So ayun, tinanggal na nga po yung fairings, ito yun, 1, 2, 3, 4. Tapos step 4 na po, ito yung pagkakabit na po natin ng pinaka install support bracket onto the bike. Okay, so ito na nga po yun, no. Tingnan natin itsura, no. Ang ganda lang mag-iitsura din yan, eh. So yung 4949, ito na nga po yung 4 and 9, yan. So may kasama siyang Allen cap screw tapos flat washer. Yun. So check natin kung saan siya maging install. Ito na yung picture na guys. So ito naman. So demonstrate lang natin, no? Tingnan natin, no, kung tugma siya. Kung hindi ako nagkakamali guys, dito siya nakakabit. Ayun, sakto kasi siya dito, eh. Ayan, dito siya nakakonekta, oh. Sakto naman, hindi naman pwede maging dito sa dalawa. So center to yan. So okay naman, tugma. Yun, no? Tapos after kasi noon, meron siyang yung support bracket nya sa panglikod. So para siyang nakaganyan. Ayan, sistema nya, no. Feeling ko ay ganyan po maging itsura niyan. Ayan, dito po nakatornilyo sa gitna, tapos ayan, kaya nga po para siyang panglikod. Ayan, so ganyan po maging possible na maging itsura niyan if ever man kabit natin. Ayan, so yung support bracket, rear bracket po, and I believe ito po yung center nya, possible. Ayan, parang dito siya nakakonekta. Ayan, no? Yun. So yun, so ito lang muna yung demo konti, and then kabit na po natin para mas malinawan tayo kung tama yung ating pinapakita sa video.
Okay guys, so ito, na-install na natin yung pinaka support bracket. Ito siya. And then ito yung pinaka rear bracket niya. Okay, so nagamit natin yung Allen's pala tawag na guys, no. So tinanggal natin yung stock. So kaya pala talaga may totally siya kasama yung mga tornilyo. Hindi natin magagamit talaga yung stock. So ito kasi yung stock nito para dito sa I think ito yung sa filter nito, no, sa air kung saan nagkakamali. Dito kasi para siyang meron siyang parang naka-usli dito pa. So kasi yung butas lang nito ng ating bracket is sakto lang sa isang Allen. Ayan, hindi siya pakapasok sa loob if ever man. Parang ganyan po itsura. So talagang kasama talagang tornilyo at hindi ito magagamit yung stock. Okay. So ito lang ang naging kabit natin. Magkabila naman guys yan. Ayan, kung makita nyo. Tapos center, ito yung center. Yung center niya guys, sa una medyo mahigpit yung nagamit, mahigpit yung pinakapantornilyo. So dahan-dahan lang kayo baka si malo straight. Pero siguro baka ganito kasi kung mo bago. And then hindi siya smooth kagaya ng dito sa atin. So anyway, so pagka hinigpitan nyo, isagad nyo na hanggat kaya nyo para at least kasi ito, if ever man magalaw-galaw siya in the long run habang nagbabiyahe, dito baka maalog-alog ng konti, maluwag-luwag, pero sabi ko nga sa inyo medyo magpit siya, so okay naman. Tama siya, very sturdy siya. So matatag sa Tagalog no. Tatag siya, saka hindi mo siya move kasi may sarili siyang pinaka ng thread. So pag hinigpitan nyo na guys, nahigpitan nyo guys, talagang isagad nyo na hanggat kaya nyo, wag nyo masobo-sobo, pero isagad nyo lang na tamang pihit lang naman din, no. Okay, so ang next natin guys is kabit na natin yung cover. So base kasi sa instruction, ang susunod na kasi yung pinaka box, pero parang napansin natin nakakabit na yung mga cover. So hindi naman siguro tayo mahirapan ikabit yung mga cover nito if ever man, or magtornilyo kasi tingin ko parang pang ano naman to pag nilagay yung box dito, ano natin yung sa may ilalim nito. Ito yung pinaka parang ano kasi yung itsura niya tingin ko parang ito siya guys. Teka lang, kunin natin yung apat kasi no. Tapos yan, parang ito siya. Tapos meron siyang lock na washer dito. So I feel na maano mo naman sa ilalim yung ano. Pero testing natin na kasi baka may kasi nakalagay dito kasi parang nakakabit na yung cover sa step 7. Ayan, parang nakakabit na rin yung sa cover nito Tapos ang sunod na nga yung center Ayan. So parang ganun na guys. Ayan So parang nakakabit na yung mga cover niya kung hindi nagkakamali. Kasi sa itsura, may cover na siya dito. Unlike dito, nakalabas pa yung mga ano niya, laman. Dito ang step 7 naka-cover na siya. So guys, yun lang naman. Ito lang naman naging installation natin dito. So kabitan natin yung pinang mga cover. Ito mga binaklas natin para makabit natin yung mismong box na. Again, ito po yung ating installation sa GB Center box para dedicated para sa Y16CR or Shutter 155 or also known as Yamaha Sniper 155 dito sa Pilipinas. So sakto naman siya guys. Okay guys, ito na yung ating naging kabit or paglagay, installation So guys, sabi ko nga sa inyo, nung binaklas ko, hindi ko na pinakita kung paano siya bakasin kasi hindi po tayo totally mekaniko or expert sa pagbabaklas or sa mga gitong klaseng installation. So DIY lang po tayo, pero so far na bakas naman po natin siya. Okay, so again, ito yung naging itsura ng ating installation sa ating GB Center box, GB Center bracket. Okay, so ito guys yung ating GB na 12 liters po siya. Ito po ay nabili natin sa Motoworld, no? So 2,690 ang regular price, pero meron tayong discount dahil meron tayong pong ginamit na voucher, no? And then yung ating bracket guys, since walang available kay Motoworld that day, syempre kailangan natin makabit to. So nag-order tayo ng bracket niya from Shopee, tapos sa overseas po siya, no? Walang
walang available na dito sa ating sa Pinas. So kaya ang nakalagay sa kan description niya is Exciter 155 or Y16ZR. Okay. So ito yung kanyang pagkakalagay, kasi nga po since ito ay design sa ating Yamaha Sniper 155, kaya yung bracket okay naman guys, walang saktong-sakto halos, no. Okay. Then ito yung pinaka parang support bracket, rear bracket, and then yung front bracket niya guys. Yung ating box, ito yung loob. So meron siyang 4 na tornilyo dito. Ayan. So sundan nyo lang po yung sa manual instruction nung kasamang sa bracket. Sundan nyo lang po yun at yes, ganito yung maging itsura ng pagkabit nya. So yung pinaka nuts nya guys is nasa loob. Ayan. Tapos yung pinaka bolt natin, ito sa ilalim siya. Ayan. So gamit lang po kayo ng 8 saka Gs. Kung di ako nagkakamali, parang 8 Gs po yata ito eh. Yun, gamit lang po kayo noon. Saka yun po yung sa yun. Ang medyo naano ko lang dito guys is kailangan siguro dapat meron kasama siyang parang rubber protector, no, na pwedeng isulpak dito sa loob ng nut. Di ko lang sure kung baka sa Shopee baka meron din. Bili tayo siguro, or bibili po ako para pang cover ko lang din dito, no. Kasi if ever man guys na maglagay tayo ng gadget and then baka sakali kasi is mangyayari ito is magasgasan na tumamadal kasi nga dadal dito sa pinaka parang mga tornilyo natin. So tingin ako sa Shopee na pwedeng pantakip dito pang cover, kagaya sa mga ibang accessories natin meron siyang kasamang pang cover, no, yung dito yung ating cellphone holder, yung pinaka sa clamp niya may kasama siyang parang goma niya para at least pang protected na din dito sa loob. So 12 liters po ito. Ayan. Tapos ayun, may dalawa susi po nito guys, ano, isa lang yung nandito sa atin, pero dalawa po siya. Ayan. So yun, meron siyang kawag lang, ano. Ayan. Meron na siyang kawag guys, pero okay naman guys. Kasi hindi naman tayo maglalagay ng kape dyan. And then ito nga pala yung pinakasakit niya, no. So possible siguro baka magtingin ako ng, pero pinisip ko kung bubutasan ko na lang siya dito tapos lagyan ko siya ng rubber para maging waterproof pa rin siya, kaya sa ilalim siya ilalagay yung rubber para yung cable niya if ever man pwede ko sakit dito, tapos sa loob yung ating gadget, di ba? Or if ever man na at least kahit paano iwanan man din natin siya or during the ride is o kaya umuulan, ay hindi, sa bagay hindi pwede magano dahil mababasa nga pala to, sorry. So if ever man tayo lagay ng gadget dito, charge natin, matatakpan natin siya, and then makakapag-charge tayo. Inisip ko maglalagay siya ng wire na lang dito para sa loob pa rin yung ating saksakan. Ayan. Okay, so yun, GV. Again, ito yung ating nag-installation sa ating Yamaha Sniper 155R. At naglagay tayo talaga ng dito sa gitna. Actually kasi meron pa tayo dito, yung box talaga ginagamit natin. Pero pag minsan kasi pag mga dito lang sa atin sa palengke, medyo na kung maglalagay pa ako ng box, kung medyo small items lang naman kailangan kong bili sa palengke. Ito guys, hindi ko na kailangan isulpak yung ating GB, no, dito. Yun lang guys, syempre hindi siya kasa helmet dyan. So 12 liters lang po siya. So kung last sa looks ba, I mean sa akin kasi hindi ko na inano po yung looks ng ating Sniper if ever man, kasi para siyang nagkaroon pa ng box dun, so parang nawala yung pagka-sportier looks niya or angas looks. Pero sa atin kasi ang purpose talaga natin dito is magamit natin siya totally and multi-purpose in a way na kahit saan tayo pumunta guys, milalagyan tayo. Ayun, so actually parang nga siya nagkaroon pa ng dito, meron siyang nakaumbok dun, so para siyang naging tangke, no? Pero tapos pala guys, yung upuan nga pala yon, so sabi nga sa magiging 55 degree lang siya, unlike before nung wala siyang box kasi tumatama na po. Pero so far okay naman guys, so makapagpapakarga pa naman tayo. Tama, yun na nga lang, sorry po medyo madumi pa, hindi natin napupunasan kasi. Okay, so ano pa ba, so 12 liters ang pinili natin kasi meron naman 10, okay lang naman yung siguro 10, pero sa akin kasi mas inano ko na yung at least 12 liters sa tayo para at least
mas marami pa tayong malagay, ano. Okay, so since ano nga pala, GB nga pala to guys, kung waterproof nga ba to, no, pag naulan. Check natin dito guys sa loob nga pala. So dito guys, meron siyang rubber protector. Ayan, may rubber protector po siya dyan. Kung dito naman sa ilalim niya, sealed naman po ito, no. Kasi kung nakakita nyo guys, para siya may abang dito. Pero sealyado naman guys. Ayan, sealyado naman siya. Tapos yung hinge niya, ang ganda, very smooth. Napakaganda ng pagkakagawa sa kanya. Tapos yung guys, ayan, matama naman dito. Pero wala tayong problema kasi may cover naman dito. So yan lang naman ang magiging parang ano niya. Tapos yung lock ni GV, ayan, plastic siya. Pero alam naman natin si GV talaga is yung pagkakagawa niya sa kanya is quality. Ayun. Actually, pwede pa nga siyang patungan ng helmet pag nakaganyan siyang center stand. So, ayan. Mahaba na ating video guys. Hindi pa natin napapaliguan to. So, again, ito po yung ating installation. Ito yung ating dinagdag Stingray. Yung ating GB12 center box with bracket. Okay, thank you for watching and salamat po sa mga sumabaybay sa ating channel. See you on the next My Ride. Ciao!